Ang sobre ay mukhang pangkaraniwan lamang hanggang sa makita ko ang makapal na linya sa bintana ng papel. Paid in full. Bayad na ng buo. Sa isang saglit, tumangging intindihin ito ng aking otak. Nakatayo ako sa may pintuan ng aking bahay. Ang sulat ay nakapatong sa aking braso. Ang mga susi ay nasa kamay ko pa rin. Nakatitig sa tatlong salitang iyon na parang pag-aari ng buhay ng ibang tao. Ang aking housing loan ay nawala nang hindi ako nagbabayad ng kahit 5 duling. Binaliktad ko ang sulat na parang sa likod ay may paliwanag. Wala. Ito ay nasa opisyal na papel ng lending corporation na may loan number ko, address ng aking bahay, at isang malinis at masayang talata na nagpapasalamat sa aking huling bayad at nagkukumpirma na ang release of mortgage ay naisagawa na. Mali ang dating ng salitang iyon dahil kahapon lang ang aking ina, si Nanay Elena, ay nakaupo sa aking mesa sa kusina na magkadaop ang mga kamay na para nagdarasal at sinabing, "Jasmine, parang awa mo na. Ilipat na natin ang titulo ng bahay sa pangalan ng pamilya." Naghugas ako ng baso ng kape nang sabihin niya iyon. Naalala ko ang tunog ng tubig na tumatama sa seramika. Ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin sa naka-frame na litrato sa aking counter. Yung litrato ko na hawak ang susi noong turnover day, nakangiti na parang sa wakas ay may nagawa akong hindi makukuha ng kahit sino mula sa akin. "Para ito sa proteksyon," giit niya. "Paano kung may mangyari sa'yo? Ang bahay ay dapat manatili sa pamilya." Pinanatili kong kalmado ang aking boses. Lagi kong ginagawa iyon sa kanya. "Ang bahay ko ay protektado na," sabi ko. "Nasa pangalan ko ito. May insurance ito. Akin ito." Ang kanyang bibig ay humigpit na parang ininsulto ko siya. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo," bulong niya, "kahit itong simpleng bagay ay hindi mo magawa." Ganun niya laging ipinipresenta na ang pagkakaroon ng hangganan ay isang pagtataksil. Wala kang utang na loob. Hindi ako nagtaas ng boses. Hindi ako nakipagtalo tungkol sa nakaraan. Sinabi ko lang, "Hindi, Nay." Umalis siya nang walang eksena. Ngunit ang tingin na ibinigay niya sa akin sa pintuan ay isang pangako. Hindi banta. Isang pangako na hahanap siya ng ibang paraan upang makuha ang gusto niya. Ngayon, nakatayo ako doon, hawak ang paid in full na papel at napagtanto kong nagawa na niya. Ang una kong inisip ay magmaneho diretso sa kanyang bahay sa kabilang barangay. Hindi ko ginawa. Ang komprontasyon ay nagbibigay sa mga taong tulad ng aking ina ng puwang para mag-imbento. Ang kapel ay hindi. Kaya umupo ako sa aking hapagkainan at binasa ang bawat linya ng 2 beses. Ang sulat ay nagsasabing ang utang ay nabayaran na at ang release of real estate mortgage ay naproseso na. Kasama dito ang contact number para sa payoff department ng lender at isang reference sa isang dokumento na ipapadala ng hiwalay. Dokumentong nakatala. Ibig sabihin ay sa Registry of Deeds. Ibig sabihin ay titulo. Ibig sabihin, ang pangalan ko ay maaring gumagalaw na sa isang sistemang hindi ko hinawakan. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ng aking ina dahil kailangan ko ang kanyang reaksyon ng live. Sinagot niya sa pangalawang ring, humihinga ng malalim na parang naghihintay. "Hi anak, kabubukas ko lang ng sulat ko," sabi ko, pinananatiling patag ang aking tono. "Sinasabi dito na bayad na ng buo ang housing loan ko." Katahimikan ng kalahating saglit. Tapos napasinghap siya. Isang malinis at maliit na pagarte. "Ano? Imposible yan!" Tinitigan ko ang sulat. Sinasabi dito na ang release of mortgage ay naisagawa na. Nagpakawala ang aking ina ng isang mahina at litong tawa.
Maka naman nakahabol ka na sa mga bayad mo at nakalimutan mo lang, sabi niya. At naririnig ko ang ngiti sa likod ng mga salita. Automatic ang mga bayad ko, sagot ko. At hindi ako nagbayad ng 10 milyong piso sa loob ng isang gabi. Bumuntong hininga siya ng madrama. Jasmine, hindi ko alam kung anong gusto mong sabihin ko. Baka may pagkakamali. Tawagan mo sila. Gagawin ko, sabi ko. At pupunta ako ng personal. Tumalas ang boses niya. Bakit ka pa pupunta doon? Tumawag ka na lang. Dahil ayaw niyang nasa harap ako ng isang mesa, kasama ang isang tao na pwedeng humugot ng file at ipakita sa akin ang mga pirma. Hindi ko sinabi sa kanya yun. Sinabi ko lang, tatawagan kita uli. Ang tono niya ay lumambot agad. Huwag mo i-stress ang sarili mo, anak. Masyado kang balisan itong mga nakaraan. Ayan na, ang pundasyon. Itanim ang ideya na ako ay hindi matatag, na mali ang basa ko sa mga bagay, na nag-iimbento ako ng mga banta. Tinapos ko ang tawag ng hindi sumasagot. Pagkatapos ay ginawa ko ang sunod na bagay ng tahimik. Kinunan ko ng litrato ang sulat sa aking mesa na nakikita ang petsa sa screen ng aking telepono at binuksan ko ang app ng aking lender. Wala na ang account ko. Hindi zero balance. Wala na. Gumagana pa rin ang login, pero kapag kiniklik ko ang housing loan ko, nire-redirect ito sa isang generic na mensahe tungkol sa saradong accounts at isang numero ng telepono. Humigpit ang lalamunan ko. Nanatili akong kalmado. Nagmaneho ako papunta sa lokal na opisina ng Lending Corporation sa sandaling magbukas sila. Ang sulat ay nasa upuan ng pasahero na parang ebidensya. Ang gusali ay moderno at salamin. Lahat ay kalmado ang branding at may malambot na background music. Dinesenyo para gawing nakakahiya ang pagpapanich. Hindi ko hinayaan. Sa front desk, mumiti ng magalang ang receptionist. Ano pong ipaglilingkod ko? Kailangan ko makausap ang nasa payoff services, sabi ko. Ang loan ko ay lumalabas na bayad na ng buo at hindi ako nag-autorisa ng payoff o release. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala. Inabot niya sa akin ang isang clipboard. Paki-fill out po ito. Isinulat ko ang pangalan ko, Jasmine Reyes. Mabagal at malinaw. Pagkatapos ay ini-slide ang aking ID sa counter. Pagkalipas ng ilang minuto, tinawag ng isang lalaking nakaasul na barong ang pangalan ko at dinala ako sa isang maliit na opisina na may frosted glass na pader at isang computer monitor na nakalihis mula sa pinto. Umupo siya. Nag-type ako at pagkatapos ay tumigil sa paraang nagpapabagsak ng aking sikmura. Okay, sabi niya ng mainat. Nakikita ko ang payoff. Hindi ako nagbayad niyan, sabi ko. Tumango siya ng isang beses. Ang mga mata ay nasa screen pa rin. Ang pondo ng payoff ay pumasok sa pamamagitan ng wire transfer at ang release of mortgage ay naproseso agad pagkatapos. Nanuyo ang bibig ko. Sinong nag-wire? Nagatubili siya. Hindi ko maibibigay sa inyo ang buong detalye ng wiring ng walang verification steps. Pero masasabi ko sa inyo na ang payoff file ay may kasamang pirmadong borrower authorization at isang notaryadong release request. Release request? Inulit ko. Pinihit niya ang monitor papunta sa akin. Sa screen ay isang na-scan na dokumento na may pamagat na borrower authorization and satisfaction request. May pangalan ko na nakatype ng maayos sa itaas at isang pirma sa ibaba na dapat ay akin. Hindi akin. Malapit na para maloko ang isang taong nagmamadali, pero mali sa paraang laging mali ang mga pekeng pirma. Masyadong maingat, masyadong mabagal, parang may gumuhit sa halip na nagsulat. Hindi ko pinirmahan yan, sabi ko. Ang boses ay pantay pa rin. Ang rep ay lumapit sa screen, nag-zoom in gamit ang kanyang mouse wheel. Ang pirma ay lumaki. Ang mga gilid ng tinta ay jagged dahil sa scan compression. Ang mukha niya ay tumigil, hindi nalilito, hindi nadududa. Tahimik, tulad ng file na nagbago lang ng kategorya sa kanyang isip. Miss Reyes, sabi niya ng mahina,
Ito ay ninotaryuhan kahapon. Ang sikmura ko ay bumagsak muli. Mas mabagal sa pagkakataong ito. Kahapon, nag-click siya sa ibang tab. Oo, may notary acknowledgement na nakalakip. Commission number, stamp, lahat. Ang mga daliri ko ay kumuyom sa gilid ng aking upuan para hindi ako kumapit sa hangin. Pwede mo bang ipakita sa akin? Hinila niya ang pahina ng notaryo. Isang malinis na selyo, isang nakaimprentang pangalan, petsa ng expiration ng komisyon, lungsod, tapos sinabi niya halos pabulong na parang hindi siya makapagdesisyon kung dapat niyang sabihin ng malakas. At ang notaryo ay tumingin siya sa linya tapos tumingin sa akin na may ibang klaseng pag-iingat. Miss Reyes, sabi niya, may kilala ba kayong naggangalang Brenda Hernandez? Humigpit ang lalamunan ko dahil hindi ko lang kilala ang pangalang yun. Alam ko kung bakit nagmakaawa ang nanay ko sa akin na ilipat ang bahay sa pangalan ng pamilya noong isang araw. Alam ko ang pangalang Brenda Hernandez sa paraang alam mo ang pangalan ng isang kasangkapan na inilalagay ng isang tao sa abot kamay. Nabanggit siya ng nanay ko ng casual sa paglipas ng mga taon, hindi sa paraang mukhang importante. Mabilis magnotaryo si Brenda. Sasabihin niya na parang katulad ito ng pagkilala sa isang mahusay na mekaniko. Si Brenda ay mabait. Tumutulong siya sa mga taong naiipit. Si Brenda ang babaeng tinatawagan ng nanay ko kapag gusto niyang ang isang pirma ay maging sandata. Pinanatili kong tahimik ang aking muka at tumingin pabalik sa lender rep. Ito ba ay in-person notarization? Tanong ko. O remote? Nag-click siya muli. Ang mga mata ay nag-scan. Remote Online Notarization, sabi niya ng mahina. RON. May electronic notary certificate na nakalakip. Humigpit ang sikmura ko. Ang Remote Online Notarization sa Pilipinas ay nag-iiwan ng bakas. Video audit logs, IP addresses, credential checks. Ibig sabihin, kung pinilit ito ng nanay ko, ginawa niya ito sa pamamagitan ng isang sistema na nagre-record ng lahat. Pwede mo bang ilabas ang sertipiko? Tanong ko. Nag-atubili siya sa paraang nag-aatubili ang mga tao kapag nagpapasya kung ikaw ang problema o ang biktima. Ako ang borrower, sabi ko ng kalmado. At itinatanggi ko ang pirma na ito. Kailangan ko ang buong payoff file kasama ang notary certificate at submission metadata. Tumingin siya sa akin sandali, tapos tumango ng isang beses. Okay, sabi niya. Kailangan ko itong i-escalate sa aming fraud and compliance unit. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Iniwan akong mag-isa kasama ang hugong ng computer at ang malambot, masayang musika sa lobby na tumatagos sa frosted glass na parang isang biro. Hindi ako nag-scroll. Hindi ko hinawakan ang keyboard niya. Umupo lang ako doon at huminga ng mabagal hanggang sa ang paninikip sa aking dibdib ay naging isang malamig na punto. Nang bumalik siya, hindi siya nag-iisa. Isang babaeng naka-dark blazer ang pumasok. Kasama niya, ang buhok ay nakapusod, may tablet sa kamay, blanko ang ekspresyon sa parang naghuhudyat ng otoridad ng walang drama. Miss Reyes, sabi niya. Ako si Rina Cortez, Internal Investigations. Tumango ako. Salamat sa pagpunta. Hindi nagsayang ng oras si Rina. Sinasabi ninyong hindi ninyo inautorisa ang isang payoff, hindi pumirma ng satisfaction request, at hindi humarap ng remote o personal sa isang notaryo kahapon. Oh, sabi ko. Nag-type siya ng isa. Kilala niyo ba ang notaryo? Brenda Hernandez? Kilala siya ng nanay ko, sagot ko. Magkakilala sila ng maraming taon. Bahaging tumaas ang mga mata ni Rina. Hindi gulat, interes. May dahilan ba kayo para maniwala na ang inyong ina ay may access sa inyong personal identification? Tanong niya. Hindi ko pinalamutian. Hindi ako nagbigay ng talumpate. Nagbigay ako ng mga katotohanan. Nasa bahay ko siya kahapon, sabi ko. Hiniling niya sa akin na ilipat ang bahay sa pangalan ng pamilya. Tumanggi ako.
umalis siya. Ang abiso na ito ay dumating ngayong araw. Tumango si Rina ng isang beses, tapos iniharap ang tablet sa rep. Ilabas ang payoff packet, sabi niya. Lahat ng attachments, lahat ng logs. Mabilis na nag-click ang rep na yun. Ang kanyang postura ay hindi na casual, mas maingat. Ang mga mata ni Rina ay gumalaw sa screen. Tapos nagtanong siya, anong email ang ginamit para sa Ron session? Tumigil ang rep. Nakalista bilang Jasmine Tuldok Reyes sa... Nakaramdam ako ng kislap ng ginhawa na namatay agad nang magpatuloy siya. Isang domain na hindi ko nakikilala, sabi niya. Hindi ang karaniwang contact email ninyo na nasa file. Nanatiling pantay ang tono ni Rina. Anong mailing address ang nasa payoff confirmation request? Nag-scroll ang rep, humigpit ang mukha niya. Nakalista ang ibang mailing address para sa recorded release, sabi niya. Kumiling ako ng bahagya pasulong. Basahin mo. Binasa niya ng malakas at nanlamig ang sikmura ko. Ito ay address ng nanay ko, hindi sa akin. Inutusan ng nanay ko ang lender na ipadala ang recorded release of mortgage sa bahay niya na parang pag-aari niya ito. Hindi nalaki ang mga mata ni Rina. Tinapik lang niya ang kanyang tablet. Sapat na yan para magbukas ng fraud case internally, sabi niya. At para maglagay ng hold sa anumang karagdagang pagproseso. Mukhang nalilito ang rep. Pero bayad na ito. Sarado na ang account. Bahagyang tumalas ang boses ni Rina. Ang sarado ay hindi nangangahulugang hindi na mababawi. Pwede nating i-flag ang release bilang disputed at abisuhan ng Registry of Deeds kung hindi pa ito na-index. At mapapanatili natin ang RON audit at recording. Sumandal ako pabalik. Pinananatiling matatag ang paghinga ko. Nai-record na ba ito? Tanong ko. Nag-click muli ang representative. Isinumit ito para sa recording, sabi niya. Pending processing sa LRA system. Nagtanong si Rina ng isang simpleng tanong. Oras ng pagsusumite. Binasa niya ito, hapon kahapon. Kaya, mabilis na kumilos ang nanay ko. Sapat na mabilis na sa oras na buksan ko ang aking sulat, tumatakbo na ang makina. Humarap sa akin si Rina. Miss Reyes, kailangan ninyong intindihin kung ano ang ibig sabihin nito. May pumeke ng pirma ninyo sa isang satisfaction request at gumamit ng notary certificate para patunayan ito. Kriminal ito, pero ang pinakamabilis na magagawa ninyo ngayon ay protektahan ang inyong titulo. Inisip ko na yan, sabi ko. Tumango si Rina. Mabuti. Kung gayon, pupunta kayo sa Registry of Deeds ngayong araw at kukunin ang kasaysayan ng inyong parsela. Kung may anumang deed o paglilipat na nai-record sa huling 48 oras, makikita ninyo ito. Inabot sa akin ng rep ang isang printed packet, payoff summary, ang nascan na otorisasyon na may peking pirma, ang pahina ng notary certificate na may pangalan at commission number ni Brenda Hernandez at isang pahina na may pamagat na Ron Audit Summary. Sa ilalim nito, oras ng session, email na ginamit, at isang field na may label na IP address. Tinuro ito ni Rina. Magiging mahalaga ito mamaya, sabi niya. Pinapanatili namin ang video. At kinukuha rin namin ang call logs at anumang request ng pagpapalit ng address. Call logs, inulit ko. Tumikim ang reporter. May note, pag-amin niya. Isang caller ang tumawag sa payoff services kahapon para kumpirmahin ang mga pamamaraan. Naningkit ang mga mata ni Rina. Numero ng tumawag. Nag-click ang rep, tapos nagatubili. Nasa internal notes ito. Hindi ko may print ng walang... Ay print mo! Sabi ni Rina. Ini-print niya. At nang lumabas ang papel, ang numero ng telepono sa itaas ay nagpahigpit ng aking lalamunan dahil hindi man lang ito matalino. Numero ito ng nanay ko. Tumawag siya mismo mula sa sarili niyang telepono para simulan ito. Hindi ako nag-react sa labas. Tinupi ko lang ang pahinang iyon at ipinatong sa ibabaw ng packet na parang nagpapatong ako ng mga ladrilyo. Muling nagsalita si Rina, kalmado at pinal. Mabubukas kami ng internal case, sabi niya.
Mag-i-issue kami ng dispute notice sa Registry of Deeds kung ang release ay na-record na at bibigyan namin kayo ng certified fraud packet. Malamang nakakailangan ninyo ng abogado at dapat kayong mag-file ng police report para sa falsification at identity theft. Gagawin ko, sabi ko. Pinanood ako ni Rina sandali. Tapos idinagdag, isa pa. Oo, ang payoff wire, sabi niya. Ang pondo ay nagmula sa isang third-party account. Ang pangalan sa pinagmula ng wire ay hindi sa inyo. Humigpit ang sikmura ko. Kanino? Hindi sumagot si Rina ng hula. Sumagot siya gamit ang label. Isang maliit na local realty services firm, sabi niya. Hindi bank account sa pangalan ninyo. Realty firm? Ang salitang yon ay nangangahulugan ng isang bagay. May sumusubok na ilipat ang pagmamayari, bayaran ng lender, linisin ang titulo, ilipat ang bahay. Tumayo ako hawak ang packet ng mahigpit. Hindi nanginghinig, hindi nagmamadali, kontrolado. Binigay sa akin ni Rina ang card niya. Kung may tumawag sa inyo mula sa RD, o kung may makita kayong deed na nai-record, tawagan niyo ako agad. Huwag niyo munang kumprontahin ang inyong ina. Tumango ako. Hindi ko gagawin. Pero habang naglalakad ako palabas ng lobby, nararamdaman ko na ang susunod na galaw ng nanay ko tulad ng anino sa unahan ko. Dahil kung nilinis niya ang mortgage kahapon, hindi niya ito ginawa bilang regalo. Ginawa niya ito bilang bareta. 2 oras ang lumipas, nasa Registry of Deeds na ako. Ang waiting area ay puno. Ang mga tao ay may hawak na folder at brown na envelope na parang mga salbabida. Ang digital screen ay nagbe-beep ng mga numero. Ang hangin ay amoy papel, pawis, at printer toner. Nang tawagin ang numero ko, lumapit ako sa counter at in-slide ang aking driver's license pasulong. Kailangan ko ng pinakabagong kasaysayan ng record para sa aking lupa, sabi ko. Naniniwala ako na ang isang mortgage release o deed ay maaring na-record ng walang pahintulot ko. Ang clerk, isang matandang lalaki na may salamin sa pagbabasa, ay nag-type ng aking address. Ang kanyang mga mata ay naningkit ng bahagya habang lumalabas ang impormasyon sa screen. Tapos, lumapit siya. Tapos, tumigil siya. Ma'am, sabi niya, pinabababa ang boses. May recording kahapon. Humigpit ang lalamunan ko. Anong klase? Nag-click siya sa listahan ng dokumento. Isang cancellation of mortgage, sabi niya. Lumunok ako ng isang beses. At isang deed. Hindi siya tumingin sa akin nang sabihin niya ito. Tumingin siya sa screen na parang ayaw niyang maging siya ang naghahatid nito. Oo, sabi niya. Isang deed of transfer. Nanatiling matatag ang kamay ko sa counter. Kanino? Nag-scroll siya. Ang daliri niya ay tumigil sa linya ng grantee. Tapos sinabi niya ang pangalan na parang binago nito ang hangin sa aking baga. Elena Santos, sabi niya. Ang inyong ina. Tinitigan ko ang clerk ng isang mahabang sandali. Hinayaan kong tumimo ang realidad sa tunay na anyo nito. Hindi binayaran ng nanay ko ang mortgage ko para tulungan ako. Binayaran niya ito para kunin ang bahay ko ng malinis at walang sagabal. Pinanatili kong kalmado ang boses ko dahil ang pagiging kalmado ang nagpapapagsalita sa mga tao ng higit pa. Kailangan ko ng certified true copies, sabi ko. Lahat ng i-record kahapon at kailangan ko ang recording metadata. Sino ang nagsumite, paraan ng pagbayad at ang notary acknowledgement sa deed. Dahan-dahang tumanggo ang clerk na parang lumipat lang siya mula sa customer service papunta sa ibang bagay. Okay, sabi niya. Pero kailangan kitang balaan. Kung ang deed na ito ay notaryado, nagiging investigasyon ito sa panluloko, hindi clerical correction. Naiintindihan ko, sabi ko. Yan mismo ang nangyayari. Nag-click siya sa imahe ng deed at nag-zoom in sa notary block. Ang selyo ng notaryo ay nag-load ng dahan-dahan, pixel by pixel. At nang luminaw ang pangalan, ang ekspresyon ng clerk ay nagbago muli.
Banayad. Pero totoo. Dahil ang notaryo sa deed ay pareho sa payoff file. Brenda Hernandez. Tumingin sa akin ng clerk at nagsalita ng mahina. Ma'am, sabi niya, sinasabi ng deed na ito na humarap kayo ng personal kahapon at pumirma ng paglilipat ng inyong ari-arian sa inyong ina. Humigpit ang lalamunan ko, pero ang boses ko ay hindi. Hindi ko ginawa, sabi ko. Tinitigan niya ako sandali, tapos nagtanong ng isang tanong na nagsasabi sa akin na nakita na niya ito dati. Nasa trabaho ba kayo kahapon? Tanong niya. Kahit saan na may time clock, badge access, mga camera. Oh, sagot ko. At mapapatunayan ko ito. Tumango siya ng isang beses. Kung gayon, 2 bagay ang gagawin natin ngayon, sabi niya. Ipiprint natin ang certified copies at maglalagay tayo ng adverse claim sa titulo. Agad, habang ang printer niya ay nagsimulang magbuga ng mga pahina, ang telepono ko ay nagbuzz. Nanay! Ang pangalan niya sa screen ay mukhang halos katawa-tawa ngayon, parang pag-aari ng buhay ng ibang tao. Hindi ko sinagot. Hinayaan ko itong magring ng magring dahil gusto kong ma-record ang pagsubok niyang tumawag sa akin habang ang clerk ay nagpiprint ng ebidensya ng ginawa niya. Tapos nag-buzz uli ang telepono ko. Isang text. Huwag kang gagawa ng katangahan. Inayos ko ang mortgage mo. Dapat nagpapasalamat ka sa akin. Tinitigan ko ang mensahe at naramdaman kong nanlamig ang sikmura ko sa bagong paraan dahil hindi na siya nagpapanggap. Akala niya ang pagbabayad ng mortgage ay nangangahulugang pagmamay-ari niya ang kwento. At ngayon, may certified deed ako na nagpapatunay na sinubukan niyang angkinin pati ang bahay. Hindi in-slide ng clerk ang mga certified copies sa counter na parang routine. In-slide niya ang mga ito na parang ebidensya. Isang nakatatak na certified cancellation of mortgage. Isang nakatatak na certified deed of transfer papunta kay Elena Santos. At ang recorded timestamp mula kahapon ng hapon na nagpalit ng lamig sa sikmura ko muli. Hindi ko hinayaang magbago ang mukha ko. Pinanatili kong patag ang mga kamay ko sa counter at hiningi ang tanging bagay na mahalaga sunod. Kailangan ko ang submission metadata, sabi ko. Sino ang nag-record? Paano ito naipadala? Kahit ano na ipinapakita ng sistema. Tumango siya ng isang beses, nag-click ng mas malalim sa screen ng recorder, tapos lumapit na parang hindi siya naniniwala sa sarili niyang mga mata. Ito ay recorded, sabi niya ng mahina. Isinumite electronically sa pamamagitan ng isang third-party platform. Ninyo? Tanong ko. Nag-scroll siya. Ang daliri niya ay tumigil sa isang linya. Submitting party na nakalista ay Palma Real Estate Services, basa niya. At ang notary acknowledgement ay nakalakip bilang hiwalay na PDF ng Hernandez Notary Services. Humigpit ang lalamunan ko. Palma Real Estate. At tumugma yon sa sinabi ni Rina sa lender. Ang payoff wire ay galing sa isang realty firm, hindi sa akin. Kaya hindi lang si nanay ang pumeke ng pirma ko. Ito ay isang koordinadong kadena. Payoff wire, mortgage release, deed of transfer, lahat itinulak sa parehong araw. Lahat ninotaryuhan ng parehong tao, lahat idinaan sa realty firm na parang lehitimong paglilipat, na parang iniabot ko ang bahay ko ng nakaangite. Iniprint ng clerk ang e-recording receipt page at inislide ito kasama ng iba. Kasama dito ang transaction ID, oras ng pagsusumit, at nakabaon sa footer, isang linya na nagpahigpit lalo sa sikmura ko. Return to address, Elena Santos. Binuo ng nanay ko ang trail ng papeles para ang bawat opisyal na dokumento ay bumalik sa kanya, hindi sa akin. Hindi ko binanggit ang pangalan niya ng malakas. Hindi ko binigyan ng kwarto ng kapangyarihang yon. Gusto kong maglagay ng notice of adverse claim sa titulo, sabi ko. Agad, tumango ang clerk at naglabas ng form na parang hinihintay niya akong magtanong. Punanin niya ito,
sabi niya. Ifina-flag nito ang record para sa potensyal na fraudulent conveyance. Hindi nito agad na aalisin ang recording, pero gagawin itong mas mahirap ang bawat susunod na transaksyon. Ang mahirap ay mabuti, pero hindi ito sapat dahil ang isang deed ay pwedeng ma-record sa ilang minuto. Ang bentahan ay pwedeng mangyari sa ilang araw. At kung nakuha ng nanay ko ang bahay na ito sa pangalan niya ng malinis, pwede niya itong isanla o ibenta bago may makahabol. Kaya, tinanong ko ang sunod na tanong nang hindi hinahayaang manginig ang boses ko. May iba pa bang pending? Sabi ko. Ano mang bagong filing sa titulong ito mula kahapon? Nag-click ang clerk sa live queue. Nagbago muli ang mukha niya. Hindi siya tumingin sa akin agad. May inquiry, sabi niya ng dahan-dahan. Isang title trace request na pumasok kaninang umaga. Humigpit ang lalamunan ko. Mula kanino? Binasa niya ang pangalan ng humihiling na kumpanya, isang title company, lokal, at pagkatapos ay lumabas ang purpose field. Pre-closing review. Hindi ako kumurap. Hindi ako napasingap. Hindi ko hinayaan ang katawan ko na gumawa ng anumang madrama sa isang gusaling puno ng kamera. Ang pre-closing review ay nangangahulugang may bentahan, sabi ko. Tumango ang clerk ng isang beses, seryoso. Kadalasan, naramdaman kong committed ang mundo sa isang malinis at malamig na kaisipan. Hindi lang kinukuha ng nanay ko ang bahay ko. Sinusubukan niyang ilipat ito palabas ng abot ko. I-paint mo yan, sabi ko. Ang inquiry page, ang requesting party, lahat. Iniprint niya ng walang argumento, tapos inislide ang papel. Hinawakan ko ito gamit ang dalawang daliri na parang nakakapaso. Pre-closing review. Petsa ngayon. Isang kumpanya na naghahanda para sa isang paglilipat na hindi dapat umiiral. Pinunan ko ang adverse claim form gamit ang mabagal at natatanging sulat kamay at pumirma ng eksakto sa hitsura ng tunay kong pirma kapag kalmado ako, hindi kapag kinokopya ako. Tinatakan ito ng clerk. Tapos, lumapit siya at ibinaba ang boses. Ma'am, sabi niya, kung ito ay peking deed, kailangan ninyong mag-file ng police report na yon at kailangan ninyong kontakin ang sinumang abogado o title insurance na humawak ng orihinal na pagbili ninyo. Gagawin ko, sabi ko. Tumango siya ng isang beses, tapos idinagdag. Gayun din, ang panloloko ng notaryo ay sineseryoso dito. May property crimes unit ang pulisya na humahawak sa mga falsified instruments. Hindi ko siya pinasalamatan ng may emosyon. Pinasalamatan ko siya ng may kalinawan. Anong pangalan ng unit? Tanong ko. Isinulat niya ito sa isang sticky note at isiniksik sa ilalim ng mga papel ko. Umalis ako sa Registry of Deeds na may folder na puno ng certified proof at kumpirmasyon ng adverse claim na parang seatbelt sa isang kotseng bumabangga na. Sa labas, nag-buzz muli ang telepono ko. Nanay. Tapos isa pang buzz. Bagong text. O aka masyado. Mas ligtas ganito. Dapat nagpapasalamat ka sa akin. Hindi ko sinagot. Nag-screenshot ako, sinave ko, at binuksan ang contacts ko. Tinawagan ko ang kumpanya ng title security na nakalista sa orihinsyal kong dokumento. Ang nag-insure ng pagbili ko taon na ang nakalipas. Isang babae ang sumagot. Masigla ang boses. Tapos nagbago agad nang sabihin ko ang mga salitan naririnig nila sa bangungot. Naniniwala akong may peking deed na nai-record laban sa ari-arian ko, sabi ko. Inilipat ng deed ang bahay ko sa nanay ko. May certified copies ako. May pause, meaning to type. Anong address ng property? Tanong niya. Binigay ko. Mas maraming typing. Tapos, nagbagong tono niya. Nakikita ko ang bagong recording. Sabi niya, mas tahimik na ngayon. At nakikita ko ang cancellation of mortgage na nai-record kahapon din. Oo, sabi ko. Nagbukas na ang lender ng internal fraud case. Ang notaryo ay si Brenda Hernandez. Tumahimik ang linya ng kalahating saglit na parang ang pangalan ay tumama sa isang bagay sa sistema niya
o sa memorya niya. Miss Reyes, sabi niya ng maingat. I-escalate ko kayo sa claims. Manatili sa linya. Habang naghihintay, ginawa ko ang sunod na procedural na bagay nang hindi nag-iisip. Tinawagan ko si Rino Cortez at nag-iwan ng voicemail na may isang pangungusap. Na-i-record ang deed. Transfer sa nanay ko. Notaryo ay si Brenda Hernandez. Realty firm ay Palma Real Estate. May pre-closing inquiry na yung umaga. Tapos pumasok ako sa loob ng kotse ko, nilock ang mga pinto dahil sa ugali at naghintay. Sumagot ang claims. Boses ng lalaki sa pagkakataong ito. Kalmado. Ito si Ken Padua. Title claims. Sabihin mo sa akin ang nangyari. Sinabi ko sa kanya sa malinis at makatotohanang pagkakasunod-sunod. Paid in full notice na may peking pirma. Notary certificate mula kahapon. Registry of Deeds na nagkukumpirma ng deed of transfer sa nanay ko. Ninotaryuhan ng parehong notaryo, isinumite ng isang realty firm, at isang pre-closing inquiry na yung umaga. Hindi sumabat si Ken hanggang sa matapos ako. Tapos nagtanong siya ng isang tanong na parang patalim. Nakatira ka pa ba sa property? Tanong niya. Ooh. Mabuti, sabi niya. Makinig kang mabuti. Huwag kang aalis. Huwag kang magpapapasok ng kahit sino. Kung may magpakita na nagsasabing buyer, ahente o kontraktor sila, tumawag ka ng pulis ngayon. Humigpit ang lalamunan ko. So, may bentahan. Manatiling kalmado ang boses ni Ken. Ang pre-closing inquiry ay malakas na nagpapahiwatig na may transaksyong binubuksan para ilipat ang ari-arian. Mabilis silang kumilos kapag alam nilang nakikipagkarera sila sa record. Nakikipagkarera sa record. Hindi napapanik ang nanay ko. Gumagalaw siya. Nagbubukas kami ng title fraud claim, patuloy ni Ken. Magtatalaga kami ng abogado, pero ang mga agarang hakbang ninyo ay police report para sa falsification at pagsasampa ng kaso, at emergency court filing para lagyan ng lease pendants ang titulo. Huminga ako ng malalim. Okay, idinagdag ni Ken, at kailangan kong ipadala ninyo sa amin ang certified copies at ang lender fraud packet na yon sa loob ng 1 oras. Kaya ko, sabi ko. Tapos sinabi niya ang linyang nagpabagsak sa sikmura ko sa bagong paraan dahil ibig sabihin ay gumagalaw na ang sistema nang wala ako. Miss Reyes, sabi niya, nakatanggap din kami ng automated notice mula sa ibang title checking firm na humihiling ng kumpirmasyon sa nakaraang mortgage. Ibang kumpanya, hindi akin. Iba ang naghahandang magsara ng bagong deal. Masasabi niyo ba kung anong pangalan nila? Tanong ko. Nagatubili si Ken. Masasabi ko ito. Hindi ito refinance request. Markado ito bilang transfer closing. Dumiretso ako sa istasyon ng pulis pagkatapos noon. Hindi para magmakaawa. Hindi para magdrama. Kundi para mag-file ng report na may paper trail na makakapigil sa isang closing. Sa front desk, tinanong ng pulis kung ano ang ire-report ko. Inilapag ko ang aking certified copies sa counter at sinabing, isang peking deed ang nai-record na naglilipat ng bahay ko sa nanay ko. Ang pirma ay hindi akin. Ang notarisasyon ay peke at mukhang may realty firm na sumusubok ibenta ito ngayon mismo. Tumalas ang mata ng pulis. Tumingin siya sa pangalan ng notaryo. Tumingin siya sa selyo ng RD. Tapos sinabi niya, umupo ka muna. Ilang minuto ang lumipas, lumabas ang isang detektib. Nakasibilyan, pagod ang mga mata. Kalmado ang boses. Nagpakilala siya bilang Detective Santos at hiniling sa akin na magsimula sa simula. Ginawa ko kung paano ko sinabi kay Ken. Nang matapos ako, tinitigan ni Detective Santos ang deed ng matagal. Tapos tinuro niya ang notary block. Brenda Hernandez, sabi niya ng mahina. Remote online notary. Ooh. Tumango siya ng 1 beses. Pwede nating isubpina ang recording at audit trail, sabi niya. Kung hindi ikaw ang nasa video na yun,
at ang credential check ay bumabalik sa nanay mo o sa realty firm, magiging estafa at falsification ito. Nagpatuloy si Detective Santos. Malinaw ang boses. At ang pagsusumite ng peking instrumento sa Registry of Deeds ay sarili nitong kaso. Ganon din ang identity theft. Ganon din ang sabuatan kung alam ng realty firm. Pinanatili kong matatag ang boses ko. Mapipigil niyo ba ang bentahan? Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon na parang sinusukat kung gaano kabilis ang takbo ng araw. Pwede nating subukan, sabi niya. Pero kailangan namin ang detalye ng realty firm. Alam niyo ba kung sino ang humahawak ng benta? Inislide ko ang e-recording receipt ng RD Pasulong. Palma Real Estate Services, sabi ko. Maningkit ang mga mata niya at isinulat ito. Tapos nag-buzz ang telepono niya. Tinignan niya ito at nagbago ang ekspresyon niya. Maliit, kontrolado, pero totoo. Tumingin siya sa akin at sinabing, Miss Reyes, kailangan ninyong sumama sa akin sa mesa ko. Humigpit ang sikmura ko. Bakit? Tinaas ni Detective Santos ang telepono niya ng bagya. Dahil, sabi niya, kakatawag lang sa amin ng patrol unit. Tumigil siya tapos sinabi ang panggusap na nagpanipis sa hangin. Ang nanay ninyo ay nasa bahay ninyo ngayon, kasama ang isang ahente, at sinasabi nila sa mga kapitbahay na nabenta na ito. Hindi ako. Sa mesa niya, nag-dial siya sa speaker. Sumagot ang isang patrol officer. Mabilis ang hininga. Unit 12, sabi ng pulis. Santos, sagot ng detective. Kumpirmahin ang meron kayo. Nakakuha kami ng tawag sa kapitbahay, sabi ng pulis. Babaeng tumutugma sa description ng ina, late 50s, may kasamang ahente. Nakatayo sila sa bangketa at tinuturo ang property. Sinasabi sa mga tao na sold na at ang kasalukuyang nakatira ay aalis na ngayon. Nandamig ang sikmura ko. Ngayon, nakikipagkarera sa akin ang nanay ko. May pagtatangkang pumasok? Wala pa, sagot ng pulis. Wala sa labas ang nakatira. Panay ang tingin ng nanay sa bahay na parang inaasahan niyang lalabas ang anak niya. Iyon mismo ang gusto niya. Gusto niyang lumabas ako sa bakuran para makapagsalita siya ng malakas para sa mga saksi. Para makagawa siya ng kwento sa barangay na ako ay hindi matatag, ayaw umalis, nagdadrama. Tumingin sa akin si Detective Santos. Gusto niyo bang umuwi? Tanong niya. Oo, sabi ko. Tumango siya ng isang beses. Alis tayo, sabi niya. Kinuha niya ang jacket niya, ang badge wallet, at isang folder. Tapos tumingin ulit sa akin. Makinig kang mabuti, sabi niya. Huwag kang makikipag-usap sa nanay mo. Huwag kang magtataas ng boses. Kung lumapit siya, huwag kang magpaliwanag. Ituro mo lang ako. Sabihin mo, ito ay aktibong investigasyon ng panloloko. Kausapin niyo si Detective Santos. Yun lang. Tumango ako. Okay. Nagmaneho kami sa kanyang unmarked vehicle. Walang wangwang, bilis lang na kontrolado ng intensyon. Sa daan, nag-buzz uli ang telepono ko. Nanay. Tapos text. Buksan mo ang pinto. Tatapusin na namin. Nag-screenshot ako. Inabot ko ang telepono ko kay Detective Santos nang hindi nagtatanong. Tinignan niya ang mensahe tapos binalik na parang kumpirmasyon ng alam na niya. Nakatutulong ito, sabi niya. Nang lumiko kami sa kalye ko, nakita ko sila agad. Ang nanay ko ay nakatayo sa bangketa na nakaputing blusa. Maayos ang buhok na parang magbabakasyon. At sa tabi niya ay isang lalaking nakapolo barong na may hawak na leather folder, postura ng ahente, pekeng kumpiyansa. At sa tapat, ang kapitbahay kong si Aling Maria, nakatayo sa gate niya na takibang bibig, nanonood. Nakita ng nanay ko ang kotse at tumuwidan tayo. Niti ay kumabit agad. Akala niya ako ang dumarating ng mag-isa. Tapos nakita niya si Detective Santos na lumabas muna. Hindi nawala ang ngiti. Namilipit lang, bahagya.
na parang lumaktaw ang script sa ulo niya. Naglakad si Detective Santos papunta sa kanya ng kalmado. Elena Santos, sabi niya. Kumurap ang nanay ko. Oo, sagot niya. Sino ka? Detective Santos, sabi niya. Pinapakita ang badge ng mabilis. Property crimes. Nagbago ang mukha ng ahente agad. Umatras siya ng isang hakbang, mataas, na parang ang salitang property crimes ay may ngipin. Tumawa ng mahina ang nanay ko. Oh, detective, sabi niya. Pampamilyang usapin ito. Kami ay... Hindi, putol ni Detective Santos. Kayo ay paksa ng isang aktibong investigasyon na kinasasangkutan ng peking deed at mapanlinlang na notarisasyon na nai-record kahapon. Malaki ang mga mata ng nanay ko sa eksaheradong paraan. Peke? Kalokohan yan. Pumirma si Jasmine. Hindi siya pinatapos ni Detective Santos. Tinaas niya ang kamay. Hindi agresibo. Pinalang. Ma'am, sabi niya, tumigil kayo magsalita. Tumikom ang bibig ng nanay ko, pero ang mga mata niya ay nanatiling maliwanag sa galit. Humarap si Detective Santos ng bahagya sa ahente. Sir, sabi niya, mampakilala ka. Lumunok ang ahente. Ako si Darren, sabi niya. Darren Baluyot. Ako ang listing agent. Sinong kumuha sa'yo? Tanong ni Detective Santos. Sumagot agad ang nanay ko. Ako? Ako ang may-ari ng bahay ngayon. Tumingin pabalik sa kanya si Detective Santos. Tigil, sabi niya ulit. Tinanong ko siya. Nanginginig ng bahagya ang boses ni Darren. Kinuha ako ni Elena Santos, sabi niya. Sabi niya ang ari-arian ay inilipat sa kanya bilang bahagi ng family planning. Tumango si Detective Santos, tapos tinanong ang tanong na pinakamahalaga. Meron ba kayong pirmadong purchase agreement? Sabi niya. Escrow number? Pangalan ng buyer? Nag-atubili si Darren. Ang mga mata ay palipat-lipat sa nanay ko na parang hinihintay ang pahintulot niya. Ang pag-aatubiling yun ay nagsabi sa akin ng lahat. Dahil kung ang deal ay totoo at malinis, sasagot siya ng may kumpiyansa. Dumating ang boses ng nanay ko ng matalas. Panggugulo ito, singhal niya. Pinapahiya mo ako sa sarili kong kapitbahayan. Nanatiling patag ang tono ni Detective Santos. Pinahiya ninyo ang sarili ninyo nang mag-record kayo ng deed na may pirma na hindi tugma sa may-ari ng bahay. Tumigas ang mukha ng nanay ko. Hindi matatag ang isip ni Jasmine. Sabi niya ng malakas. Ibinabaling ang boses kay Aling Maria sa tapat. Nalilito siya. Nakakalimot siya. Siya ay... Lumapit si Detective Santos. Ibinaba ang boses para hindi magamit bilang palabas. Elena, sabi niya, ang anak ninyo ay nasa loob ng kanyang tahanan. Siya ang legal na nakatira. Hindi ninyo siya dapat kontakin ng direkta. Hindi ninyo susubukang pumasok. Hindi ninyo haharasin ang mga kapitbahay. Naiintindihan nyo? Nanginig ang mga labi ng nanay ko sa galit. Nanay niya ako. Hindi yon nagbibigay sa inyo ng titulo, sagot niya. Tapos tumingin siya ulit kay Darren. Sir, sabi niya, kung bahagi kayo ng tangkang pagbebenta base sa peking instrumento, pwede kayong madawit dito. Iminumungkahi kong ibigay ninyo ang detalye ng transaksyon na yon din. Namutla ang mukha ni Darren. Binuksan niya ang portfolio gamit ang mga kamay na biglang mukhang hindi profesional. Naglabas siya ng isang papel, isang summary. Kinuha ito ni Detective Santos. Palma Real Estate Services. Isang pangalan ng buyer na bahagyang natatakpan, petsa ng closing, at isang linya sa ibaba na nagpahigpit ng lalamunan ko. Possession, immediate upon recording. Agar ang pagkukupa. Hindi lang nagpaplano ng benta ang nanay ko. Nagpaplano siyang paalisin ako sa sarili kong bahay sa sandaling maging pinal ang papel niya. Binasa ni Detective Santos ang papel ng isang beses, tapos tinupi at inilagay sa folder niya. Tumingin siya sa nanay ko. Elena Santos, sabi niya,
Kayo ay iniimbitahan sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Nanlaki ang mga mata ng nanay ko. Bakit? Wala akong ginawa. Nanatiling kalmado ang boses ni Detective Santos. Para sa hinihinalang identity theft at falsification of public documents, kukunin namin ang RON recording, audit logs, at komunikasyon sa realty firm. Tumaas ang boses ng nanay ko. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Binayaran ko ang mortgage niya. Tinulungan ko siya. Hindi nag-react si Detective Santos sa pain. Nag-react siya sa legal na realidad. Ang pagbabayad ng utang ay hindi nag-autorisa ng pamimeke, sabi niya. Tapos sumarap siya sa akin sa unang pagkakataon mula nang dumating kami. Miss Reyes, sabi niya, manatili sa loob. Huwag makipag-ugnayan. Pumiglas ng bahagya ang nanay ko. Sinusubok ang lagpasan siya para makita ako. Humarang si Detective Santos sa daan niya. Hindi, sabi niya ng matatag. At sa unang pagkakataon, habang nanonood ang kapitbahayan, nawalan ng kontrol ang nanay ko sa sandaling sinubukan niyang itanghal. Isang patrol car ang huminto. Ang mga parehong pulis na naghihintay sa kalye. Lumabas sila na may posas. Nagbago ang mukha ng nanay ko mula sa galit patungo sa takot. Hindi takot na mawala ako. Takot sa kahihinatnan. Habang ginagabayan siya papunta sa kotse, pinihit niya ang ulo para tumingin sa bahay ko at sumigaw ng sapat na malakas para sa bawat bintana. Jasmine, wala kang utang na loob. Kasalanan mo to. Hindi ako lumabas. Hindi ako sumagot. Nanatili ako sa likod ng nakalak na pinto. Nanonood sa salamin habang ginagawa ng sistema ang idinesenyo nitong gawin kapag may sumubok na dayain ito. Humarap si Detective Santos kay Darren. Ikaw, sabi niya, i-email mo sa akin ang lahat. Texts, tawag, instructions, anumang dokumento na binigay niya sa'yo. Na yun din. Tumango si Darren ng mabilis. Opo, Detective. Pagkatapos ay tinawag ni Detective Santos si Aling Maria. Mrs., sabi niya ng mainahon, salamat sa pantawag. Kung may na-record kayo, itago nyo. Baka kailanganin namin ng statement. Tumango si Aling Maria, nanlalaki ang mata. Nagbas uli ang telepono ko. Isang mensahe mula sa nanay ko na ipinadala ilang segundo bago kinuha ang telepono niya. Kung gagawin mo ito, sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Nag-screenshot ako dahil hindi na ako natatakot sa mga banta. Dinodokumento nila ang intensyon. Tinignan ni Detective Santos ang folder niya, tapos balik sa bahay ko. Gagalaw tayo ng mabilis na yun, sabi niya sa akin sa may pintuan. Kailangan natin ng emergency court filing ngayon para i-freeze ang anumang karagdagang paglilipat. At kailangan natin ng fraud packet ng lender. Makukuha ko, sabi ko. Tumango siya. Mabuti. Tapos sinabi niya ang pangungusap na nagpahigpit muli sa sikmura ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ibig sabihin ay totoo ang parusa. Miss Reyes, sabi niya, base sa ipinakita ninyo, ang nanay ninyo at ang notaryo ay nahaharap sa kasong kriminal na pwedeng mauwi sa kulong. Sa loob ng isang oras, tumawag pabalik si Rina Cortez mula sa lender. Seryoso ang tono. Miss Reyes, nakuha namin ang RON session data. Si Brenda Hernandez ang nagsagawa ng notarisasyon alas 4:22 minuto ng hapon kahapon. Napanatili namin ang recording. Ako ba? Tanong ko. Hindi ito pinalambot ni Rina. Hindi, sabi niya. Isang babae ang nasa video, pero ang mukha ay bahagyang natatakpan ng ilaw at ang gulo ng kamera. Gayunpaman, humigpit ang sikmura ko. Ang credential check ay nakumpleto gamit ang SSS number ninyo at litrato ng inyong driver's license. At ang IP address ay tumutuntun sa isang residential network na nakarehistro kay Elena Santos. Tumahimik ang kwarto sa paligid ko.
Ginamit ng nanay ko ang pagkakakilanlan ko para makalusot sa security check sa video sa loob ng sarili niyang bahay. Nag-issue na kami ng fraud alert sa LRA at title platform, sabi ni Rina. Ipinapadala ko sa inyo ang certified fraud packet. Salamat, sabi ko. Nang ibaba ko ang tawag, ipinasa ko ang lahat kay Ken Padua sa Title Claims Office. Sumagot siya sa loob ng ilang minuto gamit ang isang pangungusap na parang pintong ibinalibag pasara. Naghahain na kami ng kaso para lagyan ng adverse claim at lis pendens ang titulo ngayon. Pagsapit ng tanghali, naghingi ng abogado ng title insurance ng notice of lis pendens. Ang benta ng nanay ko ay tumigil sa paghinga sa sandaling tumama iyon sa record. Tumawag ang Palma Real Estate Services sa akin ng 2 beses ng hapong iyon. Hindi ko sinagot. Ang ikatlong tawag ay napunta sa voicemail. Boses ng lalaki. Kinakabahan. Miss Reyes, naniniwala kami na may hindi pagkakaunawaan. Pakiusap tumawag kayo pabalik para marasulba natin ito ng mapayapa. Ang mapayapa ay nangangahulugang mabilis, tahimik, walang pulis. Sinabi ko ito. Kinabukasan, si Nanay Elena ay sinampahan ng formal na reklamo. Estafa through falsification of public documents, identity theft, at perjury. Walang contact order ang inisyu. Si Brenda Hernandez ay inaresto pagkalipas ng 2 linggo matapos itugma ng mga investigador ang kanyang logs sa maraming questionableng notarisasyon. Binawi ang kanyang komisyon bilang notaryo. At ang nanay ko, hindi lang siya natalo. Naging kung ano ang pilit niyang sinasabing hindi siya, isang kriminal sa papel. Nanatiling akin ang tahanan ko. Hindi emosyonal, kundi legal. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog ako ng may katahimikan na hindi mo makukuha mula sa pagpapatawad. Makukuha mo ito mula sa mga kahihinatnan.